kalayaan at pagkapantay-pantay ay hindi angkop sa kababaihan. Ipinahayag ni inang pilosopo na walang likas na karapatan ang kababaihan. Taliwas ito sa karapatan ng kalalakihan dahil ang mga karapatan ng kababaihan ay limitado lamang sa tahanan at pamilya. So, noong panahon na tinatawag na Enlightenment, kung saan uso yung mga usapan tungkol sa kalayaan at pagkapantay-pantay ng mga tao. May mga taong nagsabi na hindi kasali ang mga babae doon. Para sa kanila, ang mga babae daw ay walang natural na karapatan katulad ng mga lalaki. So, yung mga babae lang daw, na lugar lang daw nila na sa loob ng bahay at sa kanilang at sa pamilya lang nila. Pagsapit ng gitnang bahagi ng 1,700, isang maliit ngunit malakas na pangkat ng kababaihan ang nagprotesta sa pananaw na ito. Inamon nila ang paniniwalang ang kababaihan ay likas na mas mababa sa kalalakihan at ang pagpapasailalim nila sa kalalakihan ay bahagi ng likas na plano. So, nung kalagitnaan ng 1,700, may mga grupo ng kababaihan na nagprotesta ay lumaban. Tumutol sila sa paniniwalang mas bababa ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Sabi nila, hindi tama na ang mga babae ay sunod-sunuran lang sa asawa kundi sa mga lalaki. At hindi ito bahagi ng likas na plano. So, nakipagtalo sina Germaine D'Estaing ng France, Catherine Macaulay at Mary Wollstonecraft ng England na ang kababaihan ay hindi mismo na isama sa social contract. Ang kanilang katwiran ay kinuniksa at kinondena. Mga babae tulad nila Germaine D'Estaing, Catherine Macaulay at Mary Wollstonecraft na naglaban para sa karapatan ng mga babae. Kinuligsa din nila ang dating paniniwala na ang mga babae hindi kasama sa tinatawag na social contract na nagpapahayag ng karapatan ng mga tao. Pinakilala si Wollstonecraft sa kanyang aklat na A Vindication of the Rights of Woman. Salasalain ito ay nananawagan siya ng pantay na edukasyon ng mga babae at lalaki. Tanging ang edukasyon ayon sa kanya ang maaring magbigay ng armas na kanilang kakailanganin upang makapantay sila sa kalalakihan sa pampublikong buhay. Si Mary Wollstonecraft ang pinakasikat sa kanila. Siya yung sumulat sa libro na A Vindication of the Rights of Woman. Doon, iginiit niya, kumbaga sinulat niya dun sa libro na dapat na magkaroon ng pantay na edukasyon ang mga babae at lalaki. Sabi niya, ang edukasyon ang magbibigay sa mga babae ng kakayahang tumayo sa sarili nilang paa at makipaglaban para sa kanilang karapatan sa lipunan. Kanyang tinanggap na ang unang obligasyon ng kababaihan ay ang kanyang pagiging ina, ngunit naniniwala rin siya na ang kababaihan ay dapat ding mabigyan ng kanayaang magdesisyon at hindi dapat maging sunod-sunod lamang sa kanyang asawa. Noong 1792, kanya ipinalabas ang kanyang aklat na Vindication of the Rights of Woman. So, inabin din niya na mahalaga ang pagiging ina. Pero sabi niya, dapat ding magkaroon ng sariling desisyon ang mga babae at hindi sunod-sunuran sa asawa. Noong 1722, na dyan niya nilabas yung aklat niya na ang Vindication of the Rights of Woman. So, sa madaling salita, hindi tama na limitado sa bahay ang mga babae. Kailangan din magkaroon ng pantay ang edukasyon. At dapat silang magkaroon ng sariling desisyon at hindi lang sila sunod-sunuran lamang. So, dito na naman tayo sa mga naliliwanagang response. Pinasigla ng mga teorya ang mga palasyo sa Europe. Sinigap ng mga pilosopo na hikayatin ang mga pinuno na yakapin nila ang kanilang mga ideya. Kung nailiwanagan nila ang mga kasalukuyan sa pwesto, alam nilang magdudulot ito ng reforma. May ilang hari ang sumunod sa mga bagong ideya, tinawag silang mga enlightened despots o mga absolutong pinuno na naliliwanagan at nakunawa sa mga bagong ideya. Ginamit nila ang kapangyarihan upang magkaroon ng pagbabago sa lipunan at politika. So, noong panahon ng Enlightenment sa Europe, maraming pilosopo ang naghahangad na baguhin ang paraan ng pamamahala sa kanilang mga bansa. Nais nilang ipalaganap ang kanilang mga ideya tungkol sa kalayaan, justisya, makataong pamamahala. Dahil dito, sinubukan nilang kumbinsihin ang mga hari at reyna na yakapin ang mga pananaw. Naniniwala sila na kung ang mismong namumuno ang maliwanagan at maunawaan ang mga bagong ideya, mas madali ang pagsasagawa ng reforma o pagbabago sa lipunan.
May ilang pinuno na sumang-ayon sa mga ideyang ito. Tinawag silang enlightened despots o mga kapangyarihang hari at reyna na bukas sa mga pagbabago. Kahit na sila pa rin ang may ganap na kontrol sa kanilang nasasakupan, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang mapabuti ang pamumuhay ng kanilang mga mamamayan na nagtupad ng mga batas para sa mas pantay na hustisya. Nag-alis ng ilang malulupit na parusa o nagbigay ng mas maraming kalayaan sa kanilang mga tao. Kahit hindi nila lubusang isinumpo ang kanilang kapangyarihan, naging daan sila sa pag-uunlad ng kanilang bansa. So dito na naman tayo sa Frederick the Great. Bilang hari ng Persia mula 1740 hanggang 1786, naging mahigpit si Frederick II sa kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, ang tingin niya sa kanyang sarili ay unang alipin ng estado na ang tungkulin ay magtrabaho para sa kapakanan ng lahat. So, si Frederick the Great ay hari siya ng Prussia mula 1740 hanggang 1786. Bagamat may higpit siyang namuno, sinabi niya na tungkulin niya bilang hari ay paglingkuran ang kanyang mga nasasakupan. So, hindi lang siya basta hari sa kanila. Tinawag ng kanyang sariling unang alipin ng estado na nangangahulugang inuunan niya ang kapakanan ng kanyang bansa at mamamayan. So, hinangaan ni Frederick si Voltaire at hinimok niya itong pumunta sa Berlin upang bumuo ng isang akademya para sa agham. Kapag wala siya sa gitnaan, kanyang pinangangasiwaan ng pagpapatuyo sa mga lakihan at inaatasan ang mga magsasaka na magtanim ng mga bagong produkto tulad ng patatas, na mahagi rin siya ng mga kasangkapan para sa pagsasaka at mga buto bilang pula. Pinayagan niya ang ibang relihiyon sa kanilang bansa at higit sa lahat kanyang tinanggap ang kanyang mga taong naging biktima ng persekusyon dahil sa ibang relihiyon. So, isa siya sa mga pinunong impluwensya ng Enlightenment. Hinangaan niya si Voltaire, isang tanyag na pilosopo noong panahon yun, at inimbitahan pa niya ito sa Berlin upang tumulong sa pagpapaunlad ng edukasyon at agham. Bukod dito, nagpatupad siya ng mga reforma sa agrikultura tulad ng pagpapadami ng taniman ng patatas upang mapakain ang mga tao. Nagbigay din siya ng mga kasangkapan at binhi sa mga magsasaka para mapadali ang kanilang pagtatanim. Isa sa pinakamahalagang ginawa niya ay ang pagpapahintulot ng kalayaan sa relihiyon sa kanyang kaharian. Hindi niya pinilit ang sinuman na sundin ang isang particular na relihiyon at tinanggap niya ang mga taong inuusig like pinapahirapan o pinaparusahan dahil sa kanilang paniniwala. So, winikan niya, sa aking kaharian, lahat ay maaring makarating sa langit nang naayon sa kanyang pag-uugali. Ang mga reforma ni Frederick ay nakatuon sa pagbibigay ng mga magandang serbisyo para sa mga tao. Muli niyang inayos ang serbisyo sibil at ginawang payak ang batas. Ang rationalized ng gobyerno ay nangangahulugang ng mas malakas ng monarkiya. So, sinabi pa niya, sa aking kaharian, lahat ay maaring makakarating sa langit na naayon sa kanyang pag-uugali. Nangangahulugang hindi mahalaga kung ano ang bilihin mo, basta't mabuti kang tao. So, sa larangan ng pamamahala, inayos niya ang serbisyo sibil o pampublikong serbisyo at ginawang mas simple ang batas upang mas madaling maunawaan at mapatupad ang kanyang gobyerno ay naging mas organisado at epektibo na nagpatibay sa kanyang monarkiya. So, dito na naman tayo kay Catherine the Great. Yan si Catherine the Great, yung nasa picture. So, binabasa ni Catherine the Great ng Russia ang mga likha ng mga pilosopo. Kaya't nakipagtalastasan siya kina Voltaire at Diderot. Kanyang itinampok si Voltaire ng isang taong lumaban o nagbibigay linaw sa mga pamahiin, panatisismo, kamangmangan at kabukturan. So, si Catherine the Great ay revolution ng Russia at isa rin sa mga niliwanagang despots. Mahilig siyang magbasa ng mga akda ng mga pilosopo tulad nila Voltaire at Diderot. Kaya siya mismo ay naimpluwensyahan ng kanilang mga ideya. Dahil dito, nakipag-usap siya sa kanilang upang mas maunawaan ang kanilang mga pananaw tungkol sa kalayaan, edukasyon at reforma sa lipunan. So,
Isa sa mga hinangaan niyang pilosopo ay si Voltaire na lumaban sa pamahiin, pragmatismo, sobrang pananalig na hindi bukas sa ibang pananaw, kamangmangan at katiwalian. Gusto niyang ipatupad ang mga ideyang ito sa kanyang kaharian upang gawing mas maunlad ang makatarungan ng Prussia. So, paano na iba ang kanilang pamamahala? Bagamat sina Frederick the Great at Catherine the Great ay mga absolutong pinuno, ibig sabihin, sila pa rin ang may buong kapangyarihan sa kanilang bansa. Ginamit nila ang kapangyarihan upang mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mamamayan. Patupad sila ng reforma sa agrikultura, batas, at relihiyon. Sa madaling salita, kahit sila ay hari at reyna na may lubos na kapangyarihan, sinusubukan nilang gamitin ito sa mas makakabuting paraan. Hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa kanilang nasasakupan. Si Catherine na naging imperatrice noong 1762 ay nag-eksperimento sa mga ideya na enlightenment. Sa simula ng kanyang panunungkulan, gumawa siya ng limitadong reforma sa batas at gobyerno. Pinagkalooban niya ang kalayaan ang mga mahalika at nagsalita laban sa pang-aalipin. Ngunit nang mag-alsa ang mga alipin, agad niya itong sinupil. Naipag-alyansya siya sa mga mahalika na lumaban sa pagbabago. Sa huli, naging kontribusyon niya sa Russia ay hindi pagbabago kundi pagpapalawak ng imperyo. So, si Catherine the Great naging imperatrice ng Russia noong 1762. Mahilig siya sa mga ideyang enlightenment, kaya sinubukan niya baguhin ang gobyerno at ang batas. Simula binigyan niya ng kayaan ang ilang mahalika at nagsalita siya laban sa pang-aalipin. Pero nang maghimagsik ang mga alipin, hindi niya ito tinanggap. Sa halip, agad niya silang pinatahimik. Nakipagsabwatan siya sa mga mahalikang ayaw din ng pagbabago. Sa huli, imbes na baguhin ang Russia, mas pinalawak lang niya ang kanyang nasasakupan. Dito na naman tayo kay Joseph II. Si Joseph II na yang sa picture. So, si Joseph II, emperador ng Habsburg at anak ni Maria Theresa, ay ang pinaka-radikal na despot. Naglakbay siya ng hindi nagpapakilala upang malaman ang problema ng kanyang nasasakupan. Dahil sa kanyang pagsisikap ng mapabuti ang buhay ng mga tao, tinawag siya ang magsasakang emperador. Ipinagtuloy niya ang reforma ng kanyang ina at mas pinili niya ang mahusay na gitnang uri kaysa sa mga mahalika. Pinahintulutan niya ang kalayaan sa pananampalataya, winakasan ang sensura at sinikap na ilagay ang simbahang katoliko sa ilalim ng kontrol ng monarkiya. Ipinagbili niya ang mga ari-arian ng mga monasteryo upang ipagtayo ng ospital at winakasan ang pag-aalipin, ngunit marami sa kanyang reforma ang kinansela matapos siyang mamatay. So, si Joseph II naman ay isang emperador ng Habsburg at anak ni Maria Theresa. Siya ay itinuring na pinakaradikal na despot dahil talagang sinubukan ang gawing makabago ang kanyang gobyerno. So, naglakbay pa siya, siyang hindi nagpapakilala para malaman kung ano ang tunay na problema ng kanyang nasakupan, dahil dito tinatawag siya magsasakang emperador. Ipinagtuloy niya ang mga reforma ng kanyang ina. Mas pinili niyang bigyan ng posisyon ang mga karaniwang tao kaysa sa mga mahalika. So, pinayagan niyang kalayaan sa relihiyon. Tinanggal niya ang sinsura o pagbabawal sa malayang pagsasalita. At sinubukang bawasan ang kapangyarihan ng simbahan sa gobyerno. Ang ilan sa mga ari-arian ng simbahan ay pinagbili para ipagtayo sa ospital. Winakasan din niya ang pag-alipin, pero sa kasamaang palad, matapos siyang mamatay, marami sa kanyang reforma ang binawi at hindi nagpatuloy. So, dito naman tayo sa mga iba't ibang filosofiya. Ang Paris ay naging sentro ng mga dakilang kaisipan ng panahon. Tinawag ng pilosopo ang mga kritiko ng panahong ito sa France. Binigyang rason nila lahat ng aspeto ng buhay at tinutulan ang ganap ng monarkiya, banal na karapatan at espesyal na pribilehiyo ng mga hari at pinuno ng simbahan. So, sa
panahon ng Enlightenment, naging sentro ng mga makabagong idea ang Paris, France. Tinawag na pilosopo ang mga nag-aaral at bumabatikos sa mga lumang sistema. Naniniwala sila na dapat limitan ng lohika o rason ang lahat ng aspeto ng buhay. Tututol sila sa ganap ng monarkiya o yung sistema na ang hari ay absolutong kapangyarihan dahil naniniwala sila na hindi ito makatarungan. Tutol din sila sa espesyal na pribilehiyo ng mga hari at mga pinuno ng simbahan. Halos sila lang ang may kayamanan, pero hindi sila nagbabayad ng buwis. So, ang ilan ay naging atista. Atista is hindi naniniwala sa Diyos, habang ang iba naman ay naging dista. So, dista is naniniwala siya sa Diyos, pero hindi sa mga ritual ng simbahan. So, para sa kanila si Jesus ay isang dakilang guro, pero anak siya ng Diyos. So, dito na naman tayo sa bagong pananaw sa ekonomiya. Pananaw yan, hindi yan pakanaw, pananaw yan. So, may mga pilosopo na nakatuon sa mga reformang pang-ekonomiya tulad ng mga Foucault. Naniniwala sila na ang agrikultura ang pinagmumulan ng kayamanan. So, bukod sa politika, may mga pilosopo rin na natuon sa ekonomiya. So, tinawag silang Foucault. Naniniwala silang ang agrikultura ay yung pagsasaka, ang tunay na kayamanan ng isang bansa. So, dito naman tayo sa laissez-faire. Tinutulan ng mga Foucault ang merkantilismo na nangangailangan ng regulasyon ng gobyerno upang matamo ang isang maayos at balansing kalakalan. Sa halip, sinulong nila ang patakarang laissez-faire na pumapayag sa isang pagnenegosyo na wala o maliit lamang ang pakikialam ng gobyerno. Inangkin ng mga Foucault na ang tunay na yaman ay matatamo sa lupa. May mga gawain tulad ng agrikultura, pagmimina at pagtutruso ay ilang lamang sa gumagawa ng bagong yaman. Ngunit suportado ng mga Foucault ang merkantilismo na nagtatakda ng paglipas sa mga produktong mula sa ibang bansa upang mabigyang proteksyon ang mga lokal na produkto. So, noon, may paniniwala na tinatawag na merkantilismo. So, dito, kailangan ng gobyerno na makialam sa kalakalan para siguraduhin na maayos at pantay ang negosyo. Pero tinutulan ito ng mga Foucault. Ang gusto nila ay tinatawag na laissez-faire. Ibig sabihin ng laissez-faire is hayaan ang negosyo na gumalaw ng malaya. Wala o maliit lamang ang pagkikialam ng gobyerno. So, para sa kanilang tunay na yaman ng isang bansa ay galing sa lupa. Ibig sabihin, ang mga trabaho may kinalaman sa agrikultura, pagmimina at pagtutruso ang talagang nagpapayaman sa bansa. Kasi dahil dito nanggaling ang mga hilom na materyales na pwedeng iproseso at gawing produkto. Pero kahit laban sila sa merkantilismo, may isang parte nito na sinusuportahan nila ang taripa o buwis sa mga produkto mula sa ibang bansa. Bakit nga ba? Para maprotektahan ang mga lokal na produkto at hindi matalo ang mga dayuhang kalakalan. So, sa madaling salita, ayaw ng mga Foucault na makialam yung gobyerno sa negosyo. At sa madaling salita din, naniniwala silang ang lupa ang tunay na yaman ng bansa. So, dito na naman tayo kay Adam Smith. Si Adam Smith ay isang ekonomistang Briton na hinangaan ng mga Foucault sa kanyang aklat, The Wealth of Nations. Sinulat niya ang malayang kalakalan at ang likas na pwersa ng supply at pangangailangan ang dapat manaig sa negosyo. Ipinakita niya kung paanong ang pagmamanufaktura, kalakal, sweldo, kita at pagtaas ng ekonomiya ay mainam ang pamilihang walang regulasyon mula sa gobyerno. Lalo pang naka-impluwensya ang idea ni Adam Smith habang lumalawak ang revolusyong industrial. Ang pagtutuon ng pansin sa malayang kalakalan ay nakatulong sa paghubog ng maunlad na ekonomiya sa Europe ng pagsakit ng mga tao. So, si Adam Smith ay isa siyang ekonomistang Briton na hinangaan ng mga Foucault. Sumulat siya ng isang sikat na aklat ng tinatawag na The Wealth of Nations. Dito, sinabi niya, ang negosyo ay dapat hinayaan lang gumalaw ng malaya nang walang masyadong pakikialam mula sa gobyerno.
mahalaga ay ang supply at pangangailangan. Ibig sabihin, ang dami ng produkto at ang gusto, ibig sabihin, ang dami ng produkto at maraming gustong mamili ang dapat magdikta sa takbo ng negosyo. So, ipinaliwanag niya rin kung paano ang pagmamanufaktura, kalakal, sweldo, kita at pagtaas ng ekonomiya ay may connection sa supply at demand. Halimbawa, kung marami ang naghahanap ng isang produkto, dadami ang supply nito. Pagkakaroon ng trabaho, tataas ang kita, uunlad ang ekonomiya. So, naniniwala siya na mas mainam ang isang pamilihang walang regulasyon mula sa gobyerno. Ibig sabihin, dapat hayaan lang ang mga negosyante at mamimili na magdesisyon sa takbo ng negosyo nang hindi masyadong pinakikialaman ng gobyerno. So, habang lumalawak ang revolusyon industrial, mas lalo pang lumaganap ang idea ni Adam Smith. Dahil dito, ang malayang kalakalan ay naging mahalagang bahagi sa pag-unlad ng ekonomiya sa Europe noong 1800 at 1900. So, dito na po nagtatapos ang aking ulat. Ito ang inyong music.